nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa ring paliwanag. Lahat tayo nanghuhula pa rin. Di ba sabi niya, gusto niya ng trial. She wants a bloodbath. Bubble bath eh. Hindi bloodbath, bubble bath. Gawin ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang hiling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court bilang tugon sa impeachment reply ng kampo ng Vice Presidente. Kasunod nito ay saka magbigay ng hatol ang korte. Kiit pa ng House Prosecution, hindi kailangan ng bloodbath. Natanggap na ng Senate Impeachment Court, Office of the Vice President at ng Defense Team ang reply ng House Prosecution Panel sa answer ad coetelam o impeachment reply ni VP Sara araw ng Biyernes, June 27. Apela rin ng prosekusyon, tanggihan ang hiling na dismissal ng kampo ng Vice Presidente. Ito ay dahil nakabatay sa misleading claims o mga maling pahayag at walang batayang procedural objections o pagtutol umano sa proseso ang mosyon ni VP Sara. Sa impeachment reply ng Vice Presidente, walang prayer for acquittal o pagpapawalang sala kundi dismissal o pagbasura sa kaso. Git din ni Attorney Bukoy, tagapagsalita ng prosecution team, walang sagot sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente at ang layunin ay agaran umanong i-dismiss ang kaso nang walang ginagawang paglilitis. Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations eh. Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Sa reply, kinontra rin ng prosecution team ang pahayag ni VP Sara na kakulangan ng jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court matapos ibalik ang Articles of Impeachment. Sa katunayan, naka-attach ang Articles of Impeachment sa summons ng Impeachment Court, nakatanggap ng kopya ang Vice Presidente at sinagot ito. Sa aligasyon namang paglabag umano sa one-year bar rule ang Articles of Impeachment, ang giit ng House Prosecution. Ang verified complaint ang natatanging reklamong initiated sa ilalim ng konstitusyon dahil hindi naman initiated o nai-refer ang unang 3 impeachment complaints sa House Committee on Justice. Sakaling ang i-dismiss ang Articles of Impeachment sa pamamagitan ng isang mosyon at boto ng simple majority ng senator judges nang walang isinasagawang paglilitis, wala na umanong ibang paraan ang prosekusyon kundi iakyat ang usapin sa Korte Suprema. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya, nandyan na yung sitwasyon eh. Babala pa nito kung hindi masusunod ang prosesong nakasaad sa konstitusyon kaugnay ng impeachment proceedings ang magiging epekto nito. We are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandyan ang batas for order. Kaya ho, rule of law is primordial. Gayunman, nagtitiwala pa rin ang abogado sa proseso at gagampanan pa rin ng senator judges ang mandato nito batay sa saligang batas. Pre-trial na ang susunod matapos na maisumite ng defense at prosecution teams ang pleadings nila sa Senate Impeachment Court. Nakapaloob sa pre-trial ang pagmarka ng mga ebidensya ng 2 panig. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.